Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapuri-puri at kahanga-hanga ka, O Diyos. Makapangyarihan, hindi ka nagbabago, ikaw noon, ikaw ngayon, at ikaw magpakailanman. Luwalatiin ang iyong banal na pangalan. Dakilain ka ng aming puso at kaluluwa. Masamba ka namin, Panginoon, mula sa kaibuturan ng aming puso. Malugod ka sa buhay namin. Buhay na pahiram mo sa amin. At matutunan namin, Panginoon, ang nais mong ipagawa sa bawat isa sa amin. Wini-welcome ka namin sa aming kalagitnaan. We acknowledge you, O God. We acknowledge you, Holy Spirit, to take over in our hearts and in this place. Use your servant, Lord God, mightily, boldly, and powerfully. In Jesus Christ's mighty name we pray. And everybody say, thank you, Lord. Sabi nyo, thank you, Lord. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Purihin natin ang Panginoon. Yung po bang sound natin ay naka-open ang treble sa technician? May treble ba yun? Kasi matining. Alisin ang treble para maging normal at marinig yung golden voice ni Lord. Okay, okay. Wala nang treble? Wala nang treble. Okay. Palakpakan si Lord. Sino sa inyo ang mga leader o servant of God? Mga tagapanguna? Sino sa inyo ang mga leader o mga tinawag ng Diyos? Taas ang kamay. Kahina. Parang hindi nyo natatandaan nung mga nauna nating mga pagtuturo that all of us are leaders. Na tayong lahat ay mga leaders. Even though that we are not serving in this kind of ministry, we are all leaders. We lead our family. Di ba? Nililid natin ating pamilya. That's why all of us are leaders. Walang amen. Lahat po tayo yung mga leaders. Amen. Mga leader, mga tagapanguna. Baka nakakalimutan po natin yan. Our first community is our family. Ang ating pamilya na dapat naaakay natin sa ating Panginoon na ilalapit ang mga tao sa Diyos, mga kapatid. Sabi po ng in the book of Isaiah, chapter 40, verse 29. Isaiah chapter 40, verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Sabi po sa wikang Pilipino, mga kapatid, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Ang mahihina at napapagod ay kanyang pinalalakas. Ang mahihina at napapagod ay kanyang pinalalakas. Mahihinang pumalakpak, pinalalakas. Mga taong dumaraing na napapagod, pinalalakas. Mga taong lupaypay, pinalalakas. Mga taong nanlulumo, pinalalakas. Amen! Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Mga kapatid, pag-uusapan po natin is about God. Siyempre, pag pinag-aaralan ang tungkol sa Diyos, ang tawag dyan ay theology. Theo means God, logy means study. Pero according to the Bible, ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa God is wait on God or wait on the Lord. Kasi marami pong naglilingkod sa Diyos, gawa ng gawa,
Hindi naman yun yung pinagagawa ng Diyos. They are not waiting for God's voice. They are not waiting for the instruction of God. Kaya minsan napapalpak yung ating mga ginagawa. Sapagat you are not waiting. You are not waiting for the instruction. You are not waiting for God's direction, for God's guidance. Dapat po tayo nag-iintay. Wait on the Lord or wait on God. Wala po akong kausap. Walang amen. Sabihin nyo amen. Yung pong pag-amen, yung pong pagpalakpak, yung pong pag-awit, yung pong paglundag, yung pong pagsayaw, expression. Because worship is in the heart. Ang pagsamba ay nasa puso. Mula sa kaibuturan, it is from the bottom of our hearts. Worship is from the bottom of our heart. Ang pagsamba ay mula sa kaibuturan ng ating puso. Mahina. Kaya kung may problema ang iyong puso, hindi nakalulugod sa Diyos ang expression mo o ang ginagawa mo. Hindi nalugod ang Diyos. That's why God looks in the heart. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating mga puso. At alam yon at kilala tayo ng Diyos. Kaya po, dapat kayo hindi nang hihina, kasi ang nanghihina ay pinalalakas ng Diyos. Kaya laksan nyo pa ang expression ng worship nyo. And you know, worship is the atmosphere of God's presence. Ibig sabihin po nun, ang pagsamba kung saan ang presensya ng Diyos ay bumababa. Wala akong kausap. In other words, in worship, there is power. Pero yung palakpak nyo parang walang power. Kung may power, ang pagsamba, sa pagsamba pa lang, there is healing. Sa pagsamba pa lang ay may gumagaling na. Sa pagsamba pa lang may pinagagaling na. Sa pagsamba pa lang ay may nangyayari na. Because worship is the atmosphere of God's presence. Pag nandyan yung presensya ng Diyos, may gagawin siya. Because in worship there is power. And if there is power in worship, there is healing. May kagalingan. Mahina. Amen? Taas ang kamay nyo at dahan-dahang maupo. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. May mga hindi po sumagot. Nakita ko po yung kanilang mga bibig. Hindi gumalaw. Ha? Para kayong mga AI. AI, Artificial Intelligence. Yung ginagamit sa social media, akala mo ikaw yung nagsasalita, hindi naman ikaw yun. Kaya lumalabas fake news. Kaya kalamitan sa nasa social media, fake news. They use AI, Artificial Intelligence, na akala mo yun yung tao, pero hindi naman siya yun. Alam nyo na. Kaya po dapat
gagalaw lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayroon pa rin po, nakita ko nagsusulat, kaya hindi po nagsagot ng amen. Okay. Kailangan lahat sasagot. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lahat ang sumagot, answered prayer. Amen. So sabihin nyo, wait on God. Hintayin ang Diyos. Or wait on the Lord. Hintayin ang Panginoon. Di ba tayo naghihintay sa kanyang pagbabalik? Pero ang tinutukoy kong wait, paghihintay in our ministry, in our service, sa ating paglilingkod, in our duties and responsibilities. Bago natin gagawin ang ating mga duties and responsibilities, you need to wait on Him. Kailangang hintayin mo siya. What is His instruction? Ano ang kanyang ipinag-uutos? Ano ang kanyang sinasabi? Kung ano ang gagawin mo sa maghapong ito. Not only hindi lamang sa ating paglilingkod, kundi ito'y applicable sa ating araw-araw na buhay. Mahina. Kasi kung ang araw-araw na buhay natin, hindi natin iniintay ang Diyos sa mga gagawin natin, mabibigo tayo. Mabibigo ka. Amen. Hindi ka magtatagumpay. Amen. Kung nagpaplano ka ng negosyo, ano man, hindi mo inintay ang instruction ni God, kung ano ang nais ng Diyos, mabibigo ka. Dahil malimit po sa mga tao, lalo na sa mga manggagawa, hindi yung utos ng Diyos, hindi yung nais ng Diyos ang nasusunod, kundi yung gusto niya. Yung gusto natin, sa halip na yung gusto ng Diyos. Amen. Eh bakit yun ang nangyayari? Because we don't wait. Hindi tayo nag-iintay to the voice of God. Hindi tayo sumunod sa instruction. Mag-mentor o magpaalala, magabay sa atin. Ang tawag po pag gano'n ng tao, hindi marunong sumunod, pride. Pag sinabi pong pride, kataasan, kayabangan, pinanghahawakan ang sarili, ang karunungan niya, sa halip na panghawakan ang karunungan at lakas ni Yahweh El Shaddai. Yung pong nasa gilid, dito po kayo tumingin, wag doon sa labas. Nandito po yung salita. Sabi ng Book of Hebrews sa chapter 4, kung hindi kayo makinig sa nagsasalita dito sa lupa, ay mayroong kahihinatnan. Amen. Sabi ng Hebreo yun, ha? So, ano sabi ng Bible? Lahat ay tinawag. Sino sa inyo ang tinawag ng Diyos? Ha? Are you called to be a church leader? Ikaw ba'y tinawag ng Diyos para maging tagapanguna sa isang kongregasyon na tinawag na simbahan? Because people of God are the church. Amen. Tayo ang simbahan. We are the church. We are the people of God. Amen. Amen. Maraming tinawag pero nananay kay takot. Fear. Being successful.
Kapag tayo may takot, may pangamba, na alam mo namang tinawag ka, hindi po tayo magiging tagumpay. Amen. Hindi po magiging successful ang ating mga plans, ang ating mga naisin. Kaya mahalaga po yun. Next question. Kanina yung una kong tanong, kayong ba lahat ay tinawag ng Diyos para maging church leaders? Mahina. Do you believe that you are too weak? Mahina. To be a strong leader? Naniniwala ba kayo mahina? Pero dahil sa kahinaan nyo, sabaron dahil sa kahinaan nyo, bibigyan kayo ng lakas ni Lord. Sasabi ko lang kanina, ang mahihina ay pinalalakas. Ang mga nalulupaypay, pinalalakas. Ang mga nalulungkot, pinasasayang. Ang mga nalulumbay, humahalakak. So yun po yun. Amen. But perhaps, sabi ng Bible, you have already been thrust into a position of leadership and are facing, humaharap tayo, we are facing frustration, kabiguan. We are facing frustration or even failure. If so, take heart, take courage. Sabi ng Bible, God has a good news for you. May magandang balita sa iyo ang Diyos. And what is the good news? Ayun, binasa ko, Isaiah 40 verse 29. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Amen. Pinalalakas ng Diyos ang lahat ng nanghihina. Binibigyan ng lakas ng Diyos ang mga nanlulupaypay. Brother Rex, bakit ako panay pa rin ang paghihina? Kasi hindi ka nakapokus sa Diyos. Sa sarili mo ikaw nakafokus. Dahil akala mo ikaw yung magaling. Huwag po tayong ganon. Wala tayo. Lahat yan ay sa Diyos. We are nothing. Wala tayong may pagmamalaki. Lahat yan ay pag-aari ng Diyos. Lahat tayo ay mahihina. Ngunit lahat ng mahihina, pinalalakas ng Panginoon. Taas ang kamay na mahihina. Ang lahat ng mahihina, pinalalakas ng Panginoon. Kasi pag hindi mo inamin na mahina ka, ang yabang natin, kala mo mas magaling ka pa sa Diyos. Be humble. We are nothing without Him. Wala tayo kung wala siya. Hiram sa Diyos. Hiram sa Diyos. Ikaw at ako. Relate na relate kayo kasi kapanahunan nyo yan, yung kantang yan. Di ba? Relate na relate kayo. Pero yung mga youth, hindi nakaka-relate doon sa kantang yun eh. Kasi hindi nila panahon yun. Tinan mo ako, hindi ako makakantang tuloy-tuloy kasi hindi ko panahon yun eh. Hindi ka ba ituloy eh. Hindi ko naman alam yung ano yun eh. Okay. So yung po ang sinasabi ng Panginoon. Kasi huwag tayong maging mayabang, huwag tayong maging palalo. Mga warriors, mga tinawag ng Diyos, hindi yan ang karakter ng Diyos kung ang Diyos ay nasa sa atin. Ha? If God is for us, who can be against us? Di ba? Ma-overcome natin ang lahat kung ang Diyos ay nasa atin. Ma-overcome natin ang pride.
ma-overcome natin ang ating lahat ng kataasan kung ang Diyos ay nasa sa atin. Ikaso baka inireject mo ang Diyos, ayaw mong tanggapin, sarili mo ang focus mo. Huwag tayo mag-focus sa ating sarili. Di ba may mga ganon, ano? Di ba, coordinator, ang taas-taas ng kalooban. Kaya naubos tuloy yung attender nila. Kasi siya ng lahat, parang siya na magaling, siya inaari pa yung gawain. Kung hindi ako ginamit yan, wala kayong gawain, sasabihin ganon. Uy, ganon ka, ama tao mayabang, doon yung proud sa sarili. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, yung kababaan ng loob, tulad ni Kristo na nagpakababa, hindi ipinantay ang sarili sa pagiging Diyos. Hinubad ang kanyang pagka-Diyos at nakipamayan sa atin. Pinaglingkuran tayo. He came to serve and not to be served. Naparito siya hindi para paglingkuran, kundi naparito si Kristo upang siya ay maglingkod sa ating lahat. Amen. He is the great shepherd. Siya ang mabuting pastol. So yun po. Now, this is my first question. Paano ang Diyos pumili ng mga leaders, ng mga maglilingkod? How God chooses leaders. Kung ay hinihingaan ng iyong commitment letters bago ako pumunta na Korea. Pero hindi pa sinasubmit sa akin kung nasaan ang inyong mga commitment letters na hinihingi na sa amin ni Kong Michael. Nasaan po yung mga commitment letters nyo? Kanino nyo sinubmit? Noong time na yun po ako papunta ng Korea, may time na tayo po ay may general meeting doon kay Lester Baby. Instruction ko, gagawin yon. Pero wala na nararating sa akin na mga sulat na yon. Hinihintay ko hanggang ngayon. Wala. 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 So, kailangan ko po yon, mga leaders, lalo na po yung mga preachers, kailangan ko po yon. Kasi we are in the time of evaluating workers. Nasa time of evaluation po tayo. Para sa inyong kaalaman, lahat po ng preachers ay naka-floating. Dahil naghihintay po tayo ng evaluation para sila ay ma-accredited. Ma-accredit to be a diocesan preacher. At mula ngayon, ayon sa aming meeting, lahat ng member ng choir, maging ano po, is floating. I need evaluation, tulad rin ninyo, preachers, all choirs, kailangan namin ng submit ng evaluation. Ang Amor Solo po, nag-aaral ngayon. They are required na mag-enroll sa College of Divine Wisdom. Yung po ay aabot ng tulad namin doon sa enhancement, umabot kami ng 2 years. Apat na semester. 4 semesters. So, lahat po ng preachers floating. Na-inform na po namin lahat ng choir floating. And I need your evaluation. First, kailangan ma-receive ko before first week of July 1, yung inyong letter of commitment. Susulat kayo kung kayo gustong magpatuloy maglingkod. Ganyan din yung sa mga manggagawa. Yung inintay ko noon, nagsulat na raw po kayo, pero kung nasaan yung file, letter of commitment. Tapos po, sa inyo at saka sa disciple, mayroon pong questionnaire. May questionnaire na i-release po kami
at yun po'y sasagutan nyo. Sa magiging sagot nyo, malalaman na po namin yung karakter, yung totoong commitment sa mga sagot nyo doon sa questionnaire. Yung po'y para sa disciples at para sa choir. Yung kailangan po lang sa workers, yung letter of commitment, nasabi ko na po sa Batangas kahapon, Batangas City, nandun ako kahapon, dahil kailangan po yung lahat ng mga chapters and prayer group na hindi aktibo yung mga core, kailangan pong ating tingnan, kailangan may establish, kailangan may cash, commitment, availability, submission, and honesty. Cash, commitment, availability, submission, and honesty. Sabihin nyo, cash. Laging may cash ang mga manggagawa. Commitment, availability, submission, and honesty. Katapatan. Mahalaga po yan. Okay? Yan po ay kailangan kasi bago po mag-anniversary ang overall natin, 41st anniversary sa Luneta, kailangan po lahat na accredited na ang lahat ng mga preachers at accredited na yung pinaka diocesan gospel choir ng bawat PFCC. Accredited. Alam nyo na po. O, ngayon alam nyo na. Pero yung sa mga preacher noon pa, alam na nila yan. Na-announce na nung ano pa yan. Okay. So, paano po pumili ng leaders ang Diyos? When God calls a person, kapag tumatawag ang Diyos ng isang tao to become a leader, He doesn't choose him on the basis of how clever. Pag sinabing clever, hindi po ang katalinuhan ng tao. Hindi po pwedeng ako, kailangan ako dyan kasi ako mas magaling dyan. Kailangan ako kasi ako nagtapos ng ganitong kurso. Hindi po yun ang basis ni God. Not clever or talented or educated. But he may be, in fact, these are things, ito mga bagay na ito, which God may have to modify. Hindi yun ang dapat batayan. Kailangan mabago. Ano po ang basis po? 1 Corinthians, verse 1, chapter 1, verse 19. 1 Corinthians, chapter 1, verse 19. Ito ang sabi po, 1 Corinthians chapter 1 verse 19. Sapagat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Hindi doon nakatingin ang Diyos. Kasi ang walang alam, po pwedeng turuan. Amen. Pero yung mga mayroong alam na, minsan dadating yan sa kayabangan. Lalaki ang ulo. Pag malaki na ang ulo, hindi na makatayo. Mabigat. Kaya sabi ng Bible, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Sisirain ng Diyos. Kung pinagyayabang natin na tayo, ako kailan ako dyan, mas magaling ako. Ako dapat maging coordinator. Ako dapat maging leader. Ako dapat ganyan. Hindi yun ang basis ni God. Sabi ng banal na kasulatan, how God chooses leaders. Kapag daw ang Diyos ay tumatawag to become a leader, He doesn't choose
him on the basis of how clever. Clever means matalino. Hindi po yung talented or educated he may be. In fact, these are things which God may have to modify. Dahil ang batayan ng Diyos, hindi ang katalinuhan natin, kundi ang kababaang loob na taglay natin mula kay Jesus. Amen. Alam niyo sa ministeryong ito, ang dami po noon, ako nag-start po sa ministry 1986, April 10, 1986. Magpo 40 years na po ako sa ministry. 1986. Alam niyo po, ang dami noon na nag-apply dito ng mga preacher. Natanggap naman, mga may pinag-aralan, pero hindi po nagtagal. Nawala. Yung iba na involved sa hindi tama, nawala. May mga engineer, may mga natapos kung ano-ano mga pinag-aralan, hindi nakatagal. Yung iba na involved sa masama, yung iba pinagsamantalahan yung misyon sa abroad at ang kanyang ginusto ay maging resident sa ganung bansa. In other words, they are not truly called by God. Hindi talaga sila tinawag ng Diyos. They presented themselves. Sila yung mga nagpresenta. Hindi talaga tinawag. Dahil ang lahat ng mga tinawag, mananatili sila magpagkailanman. Ikaw pa rin, Jesus. Yun yung mga tinawag. Mananatili kahit anong pagsubok, kahit anong dumating, anuman ang problema at mga suliranin, mananatili siyang tapat, mananatiling ang kanyang puso ay mercenary heart at mananatiling naglilingkod kahit anong mangyari noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw pa rin, Jesus. Kasi po, pag hindi ang ginawa ng ministry, baka po tayong lahat ay mapunta sa impyerno. Kapag po pinanatili natin ang kayabangan natin sa bawat ministry at hindi tayo in-evaluate. Ang Diyos ini-evaluate tayo lagi, araw-araw. That's why, alam mo, nung mga unang panahon, daming nawala. Nung kaming lahat ay pinag-resign at nawalan ng allowance, wala kaming ibang aasahan. Diyos lang. Yung mga hindi nakatiis, yung mga hindi talaga tinawag, nagwala at nawala. Naghanap ng iba. Nung tumagal, yung iba bumalik sapagkat alam nilang dito sila tinawag. Amen. Bukas ang pintuan sa lahat ng nais magbalik. Bukas ang pintuan ng langit para tayong lahat ng nawala at nagwala at nagdanais bumalik. Walang pipigil na bumalik. Amen. At yun namang nagpapakataas na gustong umalis, bukas din ang pintuan para tayo'y umalis. Kasi pag ikaw'y talagang tinawag, pag naramdaman mo nang hindi pala, ang hirap pala kapag nawala, babalik ka rin upang ikaw ay mahalin. Diba? Ang dami na pong nangyari. Di na ako babanggit ng pangalan. Mga kasamahan ko noon, na kami tinatawag ng mga young evangelist kasi young pa kami noon.
Kami ang nagtutok sa mga CLSS, kami ang nagtutok sa mga anniversary at mga diocesan, hanggang kami tawaging mga ibang lihis. Dahil kami ang tok ay nakapokus sa Biblia, sa salita ng Diyos, kala kami mga protestante. Pero yung mga nagsasabing protestante, silang nagsasabing kami hindi katoliko, sila yung nawala. At kami natiling nandito. Sa katuloy tinawag ng Diyos, mananatili ka, anumang mangyayari. Pinag-resign na kami, wala kaming ibang inaasahan, ngunit patuloy ang supply ni Yahweh El Shaddai sa mga tunay na tinawag ng Diyos. Wala akong nanay-nanay noon na katulad nyo ngayon, na may tinatawag, Mami, Mami, lugaw, lugaw. May mami na may lugaw pa. Ako noon walang mami-mami, kasi ang inaasahan ko Diyos lang. Pero pagkakagising ko, kapag kami walang bigas, biglang may paparadang taxi, mayroong isang sakong bigas, ibinababa sa harap ng bahay namin. Sapagkat alam ko, tinawag ako ng Diyos sa isang tawag ko lang sa kanyang banal at makapangyarihang pangalan, darating ang tulong ng Diyos, darating ang himala ng Diyos, darating ang biyaya ng Panginoon. Anong nangyari sa ating anniversary? Nagplano tayo magparapol. Nahadlangan ang parapol, di natin tinuloy kahit ready na ang ticket. Nagastos na tayo ng printing, nagastos na tayo ng iba't ibang mga dapat gastusin. Pero obedience is better than sacrifice. Sinunod natin kung ano ang patakaran ng ministry, subalit hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sobra-sobrahan ang binigay ng Panginoon at maraming taong pinagpala ng Panginoon na hindi naging kuripot. Mas palat silang nagbigay, kaya naman sila ngayon patuloy na yumayaman, patuloy na sumisigla, patuloy na gumagaling, patuloy na pinagpapala sapagkat sila ay bukas palad kung magbigay. Amen. Amen? Sino sa inyo ang bukas palad? Naku, ba't yung iba hindi tumataas? Sino sa inyo ang bukas palad? Totoo kayong bukas palad. Dapat may common sense tayo. Ano may common sense? Ano ba yung common sense? Alam nyo na. Kung galing yung disciple doon sa napakalayong lugar, alam nga namang bibigay mo lang pamasahe. Kaya hindi lumalagaw yung gawain. Hindi pa nakarating yung disciple kasi kulang pa yung pamasahe. Patungo ng lubo. Di ba, mga kapatid? Wala ko, hindi ko sinasabi yung lubo ang ganun, ha? Papunta lang dun, ano, di ba? Sipin mo. Ha? Hindi tayo dapat ganun. Ha? So ano pa po? Ay, mag-alas 11 na 5 minutes na lang. This is what Paul teaching. Ito yung tinuturo ni Paul, yung binasa ko kanina, 1 Corinthians 25. 1 Corinthians chapter 1 verse 25 to 28. Hiyain ang marunong at ang mahihina at mga tinuring na mga hangal ay bibigyan ng karunungan at katalinuhan ng Panginoon. So this is what Paul is teaching us. Through our weakness, sa ating kahinaan, sa ating faltering o kapalaluan o failing o kabiguan, God reveal His wisdom to those people who are weak. Sa mga taong mahihina, inire-reveal ng Diyos ang karunungan na galing sa Kanya. Ang hina. Through our helplessness, sa pamagitan po ng ating kawalang kakayanan, sabi natin, hindi ko kaya yan, ayaw ko dyan, hindi ko talaga kaya, Brother Rex. Yan ang pipiliin ni Yahweh El Shaddai. Amen. Yung ba nagsasabi, hindi ko kaya yan, yung sinasabi ko, mahina yan, matanda na ako, hindi naman lahat ay magiging bata, lahat ay tatanda at lilipas.
Mayroon ba kayong iiwang alaala pag kayo kinuha na ni Lord? Mayroon ba kayong nailapit na kaluluwa? Yung Mr. nyo ba nadala nyo sa paanan ni Lord na ang tagal-tagal nyo nang naglingkod sa Panginoon? Yung inyong mga apo, yung inyong mga anak, nadala nyo ba sa paanan ng Diyos? Ano ang inyong legacy? Ano ang inyong alaala? Ano ang inyong alaala? Nagbabalik. Unahin nyo ang inyong pamilya. So through our helplessness, God's display His power. Mga nagsasabing, hindi ko kaya. Kayo ang tutulungan ng Diyos para inyong kayanin ang iniatang sa inyo. His strength is made perfect in our weakness. Kaya inaawit natin ay, kalakasan ko ay ikaw. May problema ba sa choir? Bakit hindi makakanta? Yan nahahalata kung may problema ang isang ministry. Kapag hindi nagkakaisa, ayun, hindi na rin nagkakaisa ang boses nila. Okay, take 2. Kaya sinasabi ng mga nakasulatan, His strength is made perfect in our weakness. Kaya sinasabi ng mga naklat na, kalakasan ko. Ay, tayo na kayo! Kalakasan! Kalakasan ko! Sabihin nyo, malakas. Isa pa. Yan yung sinasabi na bibigyan ng Panginoon ng wisdom and strength. Yung mga sa tingin ng tao, mahal ng tapat sa Diyos. Amen! Amen! Always remember that our enemies was already defeated. Amen. Talunan na po ang demonyo. Kanya lang ang problema, bakit siya nanggugulo? Sapagkat may nagpapahintulot sa inyo. Sabi ng Bible, we are more than conquerors. Sabi ng Romans 8:37. And no one can defeat us. Walang makatatalo sa atin. Ha? At tandaan po natin, dahil talunan ang demonyo, sabi ng Bible, don't give the devil a foothold. According to Ephesians 4:27, huwag niyong bibigyan ng puwang ang demonyo. Kaso kalimitan sa ating manggagawa, binibigyan ng puwang natin ang demonyo. Kaya ikaw na nagbigay ng puwang, nagiging katitisuran at nagiging dahilan ng pagkakabaha-bahagi. Huwag niyong bigyan ng puwang ang demonyo. Don't let the devil have footholds. Sapagkat ang manggugulo sa inyo, sa tahanan nyo, sa pamilya nyo, sa inyong mag-asawa, sa lahat-lahat. If you give the devil a footholds, yan ang magiging pintuan niya para magiging magulo ang ministeryo. Walang subagot. Sabi rin ng James chapter 4 verse 7, resist the devil and he will flee from you.
Labanan nyo niya ang demonyo at lalayuan niya kayo. Amen. Ang panlaban, being obedient, sumunod sa kalooban ng Diyos, sundin ang tinig ng Diyos, sundin ang udyok ng Espiritu Santo, sundin ang kanyang instruction. Amen! And remember, if we are weak, we become strong because it was already done by the Lord Jesus Christ. Di ba sabi niya? And the poor say, and the weak say, I am strong. And the poor say, yun, tandaan niyo yung kasunod nun. Because of what the Lord has done for us. Minsan kasi hanggang kanta lang, hindi nyo inuunawa yung word, hindi nyo inuunawa yung message. Sabi ron, ang mahihinay pinalakas ng Diyos, ang mga abaa, may hirap ay pinayaman. Sapagkat sabi ron, because of what the Lord has done for us. Ginawa na ng Diyos yun. So, turn weakness into blessing. Kung ikaw ay mahina, angkinin mo, maging biyaya yon para sa iyo. Amen. Because the weak say, I am strong. Ha? Isaiah 40 verse 29, ulitin ko. Ano sabi ng Isaiah 40 verse 29? He gives strength, binibigyan niya ng lakas to the weary and increases the power of the weak. Ang lahat ng mahihina ay pinalalakas. 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 Amen. So, turn weakness into blessing. First, number one, depend more on God. Sa Diyos ka sumandig. Sa Diyos ka umasa. Kung sa palagay mong ang tingin mo sa sarili mo'y inaapi ka, pray, ask God for helps. Humingi ka ng tulong at gabay sa Diyos. Huwag mong itichismis ang kapwa nyo. Huwag kayong magsusumbong sa kapwa lingkod nyo, sapagkat parehas tayong mga weak, parehas tayong mahihina. Magsumbong ka sa Diyos. Kung ikaw ay tama, sasamahan ka at papanig sa iyo ang Diyos. Pero kung ikaw ay mali, ibabagsak tayo ng Diyos. So, depend more on God. It being attitude or being dependence upon God. Doon nakikita sa ating mga ugali na kapag ang ugali natin ay ugaling makasanlibutan at makamundo dahil pinahintulutan man demonyo, hindi ka na makikinig, hindi ka na susunod, hindi mo na gagawin yung inyong dapat gawin kasi alam mo ikaw, akala mo sa tingin mo sa sarili mo, ikay tama. Tandaan po natin, hindi lahat ng tama, hindi lahat ng mabuti tama. So, number 2, confess the word. Pahayag mo ang salita ng Diyos. Philippians 4:13. Sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. Sabihin nyo, I can do all things. Ulitin nyo. Through Christ who strengthened me. Magagawa ko ang lahat ng bagay ng dahil sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. At panghuli, draw near to God in prayer. Lumapit ka sa Diyos sa pamagitan ng pananalangin. Magdasal ka. Hindi yung puro nasa isip mo, ano kayang tatama bukas? Ang minimeditate mo yung numero sa halip na ang salita ng Diyos. Amen. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay, dali. Just close your eyes. Sabihin mo, ako'y sumasamba. Ako'y lumalapit. Sumasamba. Nagpupuri sa iyo, Ama. Luwalhati
O Diyos, ako'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Luwalhatiin ka, O Diyos, luwalhatiin ka. Taas ang kamay. Hallelujah, hallelujah, luwalhatiin ka. Hallelujah, hallelujah, luwalhatiin ka. Hallelujah, 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 luwalhatiin ka, luwalhatiin ka. Let's pause for a while. Close your eyes. Close your eyes. Talk to God. Ikaw ba'y patuloy? Ikaw ba'y karapat-dapat na magpatuloy maglingkod? Ikaw ba sa sarili mo ay kinalulugdan ng Panginoon? Sa tingin mo ba sa sarili mo, ang Diyos ba'y nalulugod sa iyo? Sa araw-araw na ginawa niya? Sa ating mga kilos at gawa, sa ating mga ugali. Just talk to Him. Check yourself. Alalahanin niyo, hindi tayo sa tao naglilingkod. Hindi tayo kay Brother Mike naglilingkod. Hindi tayo sa mga disciple naglilingkod. Hindi tayo sa mga coordinator naglilingkod. Hindi tayo kung kanino man naglilingkod. Sa Diyos tayo naglilingkod. Check yourself. Itama mo yung dapat mong itama sa sarili mo. Check yourself. Itama mo yung mali. Itama mo yung hindi nararapat. Gawin mo yung nakalulugod sa Diyos. Gawin mo. Gawin mo sa Panginoon. Sabihin mo ngayon, Lord, Lord, change my heart. Oh God, make it ever true. Change my heart, Lord. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart,
ibigay ang kamay sa inyong puso. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat. Ikaw yung Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin. Sa tagal na po namin naglilingkod, minsan po dumarating. Akala namin, Panginoon, kami napakatalino na. Akala namin, Lord, tama lagi yung ginagawa namin. Pero salamat po. Sapagkat sa bawat pangyayari, Panginoon, itinutuwid mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon. Lahat ng iyong mamanggagawa. Tulungan mo kami na ganap naming gampanan ang tungkuling inatang mo sa amin. Hindi, Panginoon, sa pamagitan ng posisyon, tungkulin, kundi kahit anong ipagawa mo sa amin ay aming gampanan. And Lord, ang desire po namin, kami po'y makapasok sa iyong pangako, ang kalangitan at buhay na hantong sa langit. Kaya dito pa lang po sa lupa, amin pong tinutuwid, amin pong kinukurek, amin pong tinatama kung anong dapat namin itama. At yun ay dahil sa iyong gabay. Panginoon, balutin mo kami ng banal mong dugo at itago mo kami sa iyong likuran. Sabi niyo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako, pakalinisin mo po ang puso ko upang ako'y patuloy na makapaglingkod sa iyo mula ngayon at magpakailanman. Asot, ipalakpakan buksan po natin ang mag-alay sa Panginoon. Mamaya po, pakiusap, wag na wag kayong mawawala ng prayer request. Kung kayo po'y mag-iika po, ito po ang kukunin nyo. Magkano man yon, 100 man yon o ano man, pag-ika po dito po. Pag ordinaryong prayer request dito po. So pwede po kayong dalawa, isang prayer request at isang ika po. Lahat po yun nire-record para sa inyong kaalaman. Tayo po ang pinakamataas mula nung ibalik ang General Assembly. Tayo po ang pinakamataas na maraming nagbibigay ng tithes and offering. Kaya po, ito yung attendance po natin. Kaya wag po kayong mawawala ng prayer request. Kukuha po kayo dyan. Lahat, pati preacher, pati choir, lahat po tayo. Yan yung ating attendance po, itong prayer request. Kasi binibilang po yan sa Amor Solo. Okay, tayo po ay maghandog sa Panginoon. Yung pong nasa taas, paano yun? Bababa sila? Okay, umawit po tayo ng paghandog sa Lord. Pagkatapos yan, Meron na pala po sa taas. mayroon na. Maghandog po tayo. Pasok po kayo dito. Ibabalik, siksik, lig-lig at umaabang. Ibabalik, siksik, lig-lig at umaabang. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay ibabalik, siksik, lig-lig at umaabang. Ibabalik, lig-lig at magbigay. Magbigay. Magbigay tayo, magbigay.
Tuon ang kamay. Tayo na tayo. Tuon na kamay. Ikaw nga magbuhat na rin mabigat. Ibig sabihin, siksik liglig talaga. Ang maraming Diyos, talain ko po, Panginoon, nakita mo ang puso ng bawat isang nagkaloob. Kung paano mong pinagpala, Panginoon, na babaeng balo. Napakaliit talaga, pero pinahalagan mo, Panginoon. Buong kabubuhay na ibigay niya. Salamat, Panginoon, sa pagkakaisa na pinakikita ng bawat isa. Nawa po, Panginoon, pagpalain mo sila, gaano man kalaki, gaano man, Panginoon, kabukal sa puso nila, ibalik mo sa kanila sa iba yung paraan, Panginoon. Depende sa yung nais kung anong paraan mo babalik sa kanila. Mangyayari ang kalooban mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At basbasan po ito't magamit sa iyong ministeryo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng I love you, Lord. Palakpakan si Lord. I love you, Lord. Palakpakan po si Lord. So maupo muna. So mga kapatid, yung pong commitment letter ng workers, si Brother, ano nga ito yung nagkuha nun? Si Brother Felix po ang magsasubmit sa akin. Kailangan po bago po matapos po itong June na isubmit na sa akin kasi po ano pa namin sasama riyan. Yung sa choir po, pakibigay kay Brother Bong yung commitment letter. Tapos, ibibigay ko sa kanila yung questionnaire para sa choir. Doon sa sasagutan nila ng lahat ng ano po, ng mga choir natin. Okay? Tapos sasabit yun bago po mag-end ang June. Para sa month of July, yan po naka-ready na for submission sa ating pong Assistant Servant Leader, Kong Michael. Okay po? So dadako po tayo ngayon sa... Oh, ikaw, dito bro. Huwag kalilimutan yung prayer request ha, kukuha po kayo doon. Iba pa rin po yung sa mass, ano yung nagpapamisa, tsaka yung sa mass po natin, yung i-offer doon. Mayroon din po sobre doon para sa mass, okay? Amen. Praise the Lord. Para pangalan ng Panginoon, bakit? Lumalakas. Sabihin ko po muna, itong bibigyan po natin ng appreciation. Ito po yung mga tumulong ng medyo, ang amount ay medyo ano po na, nung nakaraan, anniversary po natin ang pastoral visit ng servant leader. So para naman po sila medyo naalala natin at maalaala lagi, may bibigay po kaming appreciation. Ito po ang nakasulat, El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International Provincial Formation Coordinating Center, Batangas, Archdiocese of Lipa, Batangas. Certificate of Appreciation is hereby awarded to, pangalan po ng bibigyan, in grateful recognition of your unwavering support, commitment, and generous contribution to the mission and ministry of our community. Your dedication continues to inspire and strengthen our shared vision of faith, love, and unity. Given this 18th day of June 2025 at the Divina Pastura Parish, Tambo, Lipa City, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Mula po sa sulat sa mga taga-Hebreyo, Kabanata 6, talata 10. Signed by Brother X America, Disciple in Charge at Assistant DIC, Brother Fred Hernandez. Ikaw magbabasa, lalapit dito yung ano, tapos Amen. Praise the Lord. dito. Yan. Sister Eva Lanchi. Eva. Sister Eva Lanchi. Ano po ba? Lanchi. Okay. Luching daw, andyan. Sister Eva Lanchi. Pakilapit na lang po. Lapit. Sino si Eva? Halip po kayo. Sister Eva Pochi. Okay. Okay na. Sister Eva, halip po kayo. Congratulations. Congratulations po. Ophelia. Sister Ophelia Magulos. Pinako. Congratulations.
Ang sumunod Diyan kayo, po, diyan muna. Sister Sophia Baha. Congratulations. Doon po muna. Ang nais ko. Oh, ba't umalis ka agad kayo? Dito muna. Dito kayo. Ayan. And praise the Lord. Dito. Ito palakpakan ng Panginoon. Sino yun? Sister Sophia Baha. Sophia Bara. Next, Sister Rowena Shepherd. Congratulations. Po, sa Yan. pinagana ni Yahweh. Nandun ka ba na? Sister Rowena. Amen. At ang susunod po, Brother Catalino and Sister R.P. John. Brother Catalino and Sister R.P. Doon John. po na. Sino ito? Brother Catalino and Sister R.P. John. Yan. Asaan siya? Sila ang aming pong food committee. At ang susunod po, Sinong hawak na rin? kung maganda mamaya po. Amen. At ang susunod po, Sister May. Pereira. Sister May Perea. Sister May Pereira. Congratulations. At ang susunod po, Sister Freddy. Unwavering support. Congratulations. Sister Freddy. Yan. Pero pinipicturean ka, oh. Ayan. Yan. Pinipicturean. Makinapin natin po ba? Sino? Sister Freddy Bermudez. Sister, ano yun? Irene? Freddy. Irene yan. Irene. Irene Bermudez. Bermudez. Sister Irene Bermudez. Okay. Where are you? At ang susunod po, Where are you, Irene? Sister Irene Bermudez. Irene? Wala po ba? Sino pa nakakilala sa kanya? Sister Irene, I'm here. Sister Irene, I'm here. I'm here, Sister Irene. Ang Wala? susunod po, tawagin po natin Sister Rosalinda Daos. Sister Rosalinda Daos. Sino ito? Irene? Rosalinda Daos. Sister Irene Bermudez. Ano po? Irene. Congratulations. Congratulations. Sister Erlinda. Oy, pinipicturean ka. Oh, ayun, oh. Ayun, ayun. Ito po, Sister Congratulations. Ayan, pinipicturean ka ng iyong tagapagmana. Next, Sister Ruby Bentani. Doon po muna. Sister Ruby Yan. Bentani. Sister Ruby! Where are you, Sister Ruby? Sister Ruby! Ano yun po ba? Sister Ruby Bendanya. Sister Ruby, congratulations. Ayan. Oh, ayun, pinipicturean ka, oh. Live yan sa Channel of Heaven. Yan. Sister Ganyan ka muna. Sally Bidale. Sister Sally Bilale. Bilale. Amen. Praise the Lord. Andyan po na- Sally. Sally Bilale. Andyan po ba Sister Sally Bidale? Sister Sally Bilale. Bilale. Wala, ikaw po. Sinong kukuha? Sinong pwedeng kumuha? Bunso, iharap mo. Yan. Samay pa po ang ating po namin. Sister Sally, congratulations. Assistant coordinator. Ay, sige po, ibigay niyo po sa kanya, ha? Ayun, oh, harap kayo dun, oh. Ayan, ayun po. Yan, dito kayo naman. O, yan, yan. Okay, mga kapatid, palakpakan po natin ang ating po. Siguro po magtatanong sila, ano kaya yung basis nila, bakit nabigyan sila nung ano po, nung po na nakaraang anniversary, tapos po dumating si Servant Leader, medyo kung sa ano, hindi ko po mabilang-bilang kung gaano kalaki yung kanilang mga ipinagkaloob, kaya naging successful yung gawain. Ibig sabihin sila ginamit ng Panginoon. Mayroon po diyang nagbigay ng 1 million, ano, Baka ako yun. may nagbigay po. At alam naman po nyo, nagkaroon pa po tayo ng exist na ano, sobra. Exist doon po sa ating naging ano, nakagastos tayo ng almost 500 plus. 500 plus. 500,000 ang ating pong nagastos. Pero nagkasobra pa po tayo ng mahigit 160
100 plus thousand na napagmitingan noon na yung mga available para po sa banding, sa swimming, na ang magsuswimming po nakabating suit. Ang ano, at yun namang mga kalalakihan naka-swimming trunk talaga. Yun po. Ang suggestion ko po sa kanila ay sa ano po, sa hot spring. Kasi po, maginaw na ngayon eh. Hindi ako makapagbabad pag malamig. O baka umurong po yung aking buhok. No? Kaya po, suggestion ko kay brother, sa hot spring. Doon sa kung saan may hot spring, I think diyan sa parte ng Laguna, yung malapit lang para at least po naman medyo lumabas naman tayo sa Batangas. Kasi maginaw eh. Maginaw, pag sa dagat naman maraming dekya ngayon. So dapat po ay sa hot spring para yung rayuma talagang tanggal lahat. Okay? So thank you so much. Pagpalain po kayo at mamaya the highest form of worship and serving God is the Eucharist. Ano po? Ang gospel this coming Sunday, papaano yung himalang pinakain ng 5,000, yung po ay nagpapakita tungkol sa pag-establish ni Christ tungkol sa Eucharistia. Eucharistia, it means a celebration of victory. That's why it's so important, mga kapatid. The highest form of worship is the Eucharist. Kaya huwag kayong aalis, huwag kayong Ang healing message po pala natin mamaya ay si Brother Rapi de los Reyes. I think coming na po siya. Brother Rapi de los Reyes po ang gagamitin ng Panginoon. Okay? Kung wala na po, paalala muli, yung commitment letters ng mga workers kay Brother, ibibigay? Felix. Yung sa choir kay Brother Bong, kailangan masubmit yan bago mag-end of June at i-ready ko po para sa meeting namin ni Kong Michael. Salamat po kay Brother Bong, yung pong pinaprint natin na annual report natin. Napakaganda, thank you. Yung pinagawa natin na report para sa annual, bibigyan din yan kay Bishop para yung annual report po natin. Ano yung ating naging accomplishment mula nung ako ay maging head nyo dito. Tapos po yung ating ang tawag dito, yung ating demographic. Ang ibig sabihin ng demographic, ilan yung naging chapter, ilan yung naging preacher, ilan yung naging chapter, ilan naging manggagawa, ilan ang coordinator, ilan yung assistant coordinator, ilan lahat, pati ang kayamanan natin tatanggapin na mula sa Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Lahat ng pumapalakpak, ayan na, dumarating na. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ayun na! Ayun na! Ayun na! God bless! Salamat. Sige nga, sumigaw ang lahat ng aming okay, so mga kakarating naman, pagkaw tayo ng mga nilipas, Sir Maya, tayo nilapit sa kanila ng 8:30 na umaga na po. Bilang Nakatalikod naman ito, ng Russell Valley System siya dahil Gospel Music Ministry. Okay. Thank you. Congratulations. Bro. Right.